Ang telepono ay tumunog ng 11:17 ng umaga at alam kong may mali bago pa man ako sumagot, hindi dahil sa mystical na intuition o drama, kundi dahil walang tumatawag sa akin sa oras na yon. Nang marinig ko ang boses ng lalaki sa kabilang linya, magalang pero tense, parang nanikip ang tiyan ko. "Ma'am, tawag po ito mula sa bangko. Sa tingin ko hindi kayo ito. Nandito ngayon ang asawa ninyo kasama ang isang babae na kamukhang-kamukha nyo." Tumawa ako ng reflex, isang maikling tawa, nerbiyos. "Imposible yon," sagot ko. "Nasa business trip ang asawa ko." Ang katahimikan na sumunod ay masyadong mahaba para maging simpleng administrative error. Nilinis ng lalaki ang lalamunan at ibinaba ang boses na parang natatakot siyang may makarinig pa. "Kaya nga po ako tumawag," sabi niya, "nagsasagawa ng mahalagang transaksyon ang sir at may hindi bagay. Ang babaeng kasama niya ay nagpapakilala bilang kayo. May pangalan niyo, dokumento ninyo, lagdan niyo, pero may mga detalye na hindi tugma. Parang umikot ng dahan-dahan ang bahay sa paligid ko. Sumandal ako sa mesa para hindi mahulog. "Pakiusap," dagdag niya. "Kailangan niyong pumunta agad dito." Binaba ko ang tawag ng walang paalam. Nanatili akong nakatitig sa telepono na parang kakaibang bagay ito. Naisip ko si Gabriel, ang maleta na inihanda niya kagabi, ang magaan na halik bago siya umalis, ang mensahe na ipinadala niya mula sa airport na abala raw siya buong araw. Naisip ko ang salitang kamukhang-kamukha. Walang taong ganap na kamukha ng iba. Sabi ko sa sarili ko, siguro error lang ito, panloloko, maling unawa, pero mayroon sa tono ng empleyado, sa nilalaman na urgency ng boses niya, na nagsasabi sa akin na iba ang katotohanan. Pero bago magpatuloy, gusto kong gawin sa inyo ang isang espesyal na imbitasyon. Mag-subscribe sa channel at I-like ang video. Nakakatulong ito para malaman kung sinusuportahan nyo ako at nagugustuhan nyo ang aking mga kwento. At mag-comment sa ibaba kung taga saang lungsod kayo ngayon. Ngayon, magpatuloy tayo. Isinuot ko ang jacket nang hindi alam kung bakit. Kinuha ko ang bag, ang susi at lumabas ng bahay halos tumatakbo. Sa elevator, tiningnan ko ang sarili sa salamin, ang buhok na nakatali, ang asul na scarf na ginagamit ko na mula pa noon, ang mukha ng isang babaeng hindi na madaling magulat. Naisip ko nang may kalinawan na nagpalamig sa dugo ko. May gumagamit ng buhay ko bilang disfraz. Nang makalabas sa kalye, tinamaan ako ng ingay. Lahat ay normal pa rin para sa iba at ang normalidad na yon ay nakakasakit sa akin. Sa buong biyahe patungo sa bangko, sinubukan kong buuin muli ang aming pag-aasawa na parang isang mabilis na pelikula. 37 taon na magkasama. Isang buhay na binubuo ng mga routine, ng mga tahimik na sandali, ng mga tahimik na kasunduan. Iniwan ko ang trabaho ko nang ipanganak ang mga anak. Tinulungan ko sa accounting nang buksan niya ang kanyang negosyo. Nilagdaan ko ang mga papeles nang hindi lubusang binabasa dahil nagtitiwala ako. Laging nagtitiwala. Naisip ko na ang tiwalang iyon ay pag-ibig. Hindi kailanman naisip na maaari rin itong pagkabulag. Nakarating ako sa bangko ng mas maaga kaysa inaasahan. Tiningnan ako ng gwardiya ng 2 beses bago ako papasukin. Tinawag nila ako. Sabi ko. Matatag ang boses ko, kahit na sa loob ay nanginginig ang lahat. Dinala nila ako sa isang maliit na opisina. Nandito ang empleyadong tumawag, maputla, kasama ang isang babaeng mas bata na hindi tumitigil sa pagtingin sa pinto. "Salamat sa pagpunta," sabi niya. "Kailangan niyong makita ito," bahagyan niyang binuksan ang blind. Sa salamin, nakita ko si Gabriel na nakatayo at nakikipag-usap sa isang manager at sa tabi niya ay isang babae. Nag-react ang katawan ko bago ang isip. Nanlambot ang mga binti ko. Kailangan kong maupo. Ang babae ay may parehong gupit ng buhok, parehong kulay. Nagsusuot siya ng jacket na halos katulad ng sa akin. Kahit hawak niya ang bag sa parehong paraan, nakasandal sa kaliwang gilid. Hindi ito isang groteske na pagkakataon, ito ay isang maingat na imitasyon. Sabi niya ay pareho ng pangalan niyo, bulong ng empleyado. May alam siya ng mga bagay na dapat alam niyo lang. Hindi ko mapigilang titigan siya, hindi dahil mas bata o mas maganda siya, kundi dahil sinasakop niya ang lugar na hindi sa kanya. Ang lugar ko. Nakita ko siyang tumatawa, hinahawakan ang braso ni Gabriel nang may pamilyaridad na nakakadiri sa akin. Hindi siya mukhang nerbiyos, mukhang komportable. Gusto kong tumayo at tumakbo palabas. Gusto kong harapin siya. Gusto kong sumigaw pero may tumigas sa loob ko.
Isang boses na hindi ko kilala, obserbahan, matuto, huwag magmadali. Nanatili akong nakaupo, humihinga ng dahan-dahan habang patuloy na nagsasalita ang empleyado tungkol sa mga pamamaraan at verifikasyon. Isang bagay lang ang iniisip ko, hindi ito nagsimula ngayon. Bigla kong naintindihan na ang business trip na yon ay hindi bago, na ang mga pagkawala, ang mga pagbabago sa mood, ang lumalaking distansya ay may ibang paliwanag na ang babaeng iyon ay hindi biglang lumitaw. Hindi nagiging kamukhang-kamukha ang isang tao ng aksidente, ito ay sinasanay, pinag-aralan, inihahanda at si Gabriel ay bahagi nito. Ano ang gusto ninyong gawin? Tanong ng babae sa bangko ng may pag-iingat. Tiningnan ko siya, naisip ko ang aking mga anak, ang aking bahay, ang aking apelyido na nakasulat sa daan-daang dokumento. Naisip ko ang lahat na nasa panganib at sumagot ako ng isang bagay na nagulat din sa akin. Wala pa, sabi ko. Lumabas ako ng bangko nang hindi nila ako nakita. Naglakad ako ng 2 bloke nang hindi ramdam ang mga paa. Naupo ako sa isang kapehan at umorder ng tubig. Kailangan kong mag-isip. Kung papasok ako roon bilang isang asawang niloko, magdedepensa siya, itatanggi, magsisinungaling. Pero kung mananatili ako sa katahimikan ng kaunti pa, kung hahayaan ko siyang maniwala na gumagana ang kanyang kasinungalingan, magkakamali siya. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin ng bintana. Ang babaeng tumitingin pabalik sa akin ay hindi na ang parehong babaeng lumabas ng bahay 1 oras na ang nakalipas. May bago sa kanyang mga mata. Hindi sakit, ito ay kalinawan. Sa unang pagkakataon, hindi ko tinanong kung bakit niya ginagawa. Tinanong ko kung paano niya nagawa ito nang matagal nang hindi ko napapansin. Binayaran ko ang kape nang hindi nanginginig ang kamay, kinuha ko ang telepono at tiningnan ang mga mensahe. May isa mula sa kanya na ipinadala 20 minuto na ang nakalipas, meetings buong araw. Tatawag ako sa gabi. Umiti ako ng walang saya. Hindi ko siya tinawagan. Hindi ko siya hinaharap. Itinago ko ang telepono at huminga ng malalim. Alam kong ang pinakamasama ay hindi ang matuklasan ang pagtataksil, ang pinakamasama ay matuklasan na may nagtangkang burahin ako nang hindi ako pinapatay, palitan ako, gawin akong bersyong hindi na kailangan. Tumayo ako sa kapehan ng may malinaw na desisyon. Hindi ko haharapin ang babaeng kamukha ko. Hindi ako sisigaw sa bangko. Babalik ako sa bahay, susuriin ang mga papeles, aalalahanin ang mga usapan, bubuin muli ang sarili kong buhay mula sa mga detalye na hindi ko pinansin. Dahil kung may nag-effort na kopyahin ako, ito ay dahil mas mahalaga ako kaysa sa pinaniwalaan nila sa akin. At habang naglalakad, alam kong ang tawag na yon ay hindi ako pinaghiwa-hiwalay, ito ay nagising ako. Sa loob ng maraming taon, naisip ko na ang aming pag-aasawa ay simple, kahit predictable. Walang malalaking eskandalo o sigawan na makakaakit ng atensyon ng mga kapitbahay. May routine, mahahabang katahimikan at isang pagsasama na gumagana na parang lumang mekanismo, gasgas na, pero buhay pa rin. Naniniwala ako na yon ay katatagan. Ngayon alam ko na ito rin ay pagiging hindi nakikita. Nakilala ko si Gabriel ng 23 taong gulang ako. Siya ay nagtatrabaho na sa mundo ng pananalapi at nagsasalita ng may kumpiyansa tungkol sa mga plano, investment at kinabukasan. Naramdaman ko ang proteksyon sa kanyang katatagan. Nagpakasal kami ng mabilis, tulad ng dati, at hindi nagtagal ay dumating ang mga anak. Iniwan ko ang trabaho dahil may kailangang mag-ingat sa bahay at ipinangako niya na pansamantala lang ang sakripisyong iyon. Hindi na niya ito nabanggit ulit. Ako rin hindi. Natuto akong mabuhay sa background nang hindi ko namamalayan. Nag-aayos ako ng mga hapunan para sa trabaho, nakikinig sa mga usapan na hindi ako kasama. Nilalagdaan ko ang mga dokumento na inilalapit niya sa akin nang may pagod ng ngiti. Ito ang dati, sabi niya. Nagtitiwala ako. Ang pagtitiwala ay mas madali kaysa magtanong. Ang magtanong ay nangangahulugan ng posibilidad na matuklasan ang isang bagay na hindi ako handa harapin. Sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ko ay lumitaw ng mas kaunti sa mga usapan at mas madalas sa mga papeles, laging bilang suporta, bilang garantiya, bilang kasama, hindi kailanman bilang pangunahing tauhan. Nang umunlad siya, nagdiwang ako. Nang mas madalas siyang magbiyahe, umangkop ako. Nang magsimulang umuwi siya ng late, nakahanap ako ng mga dahilan bago pa siya magbigay. May mga senyales, ngayon alam ko. Maliliit na pagbabago, halos elegante. Nagsimula siyang itama ang paraan ko ng pagbibihis.
Ang kulay na iyan ay nagpapamukha sa iyong matanda, sabi niya nang may magaan na tawa. Iminungkahi niya ang mas modernong gupit ng buhok. Binibigyan niya ako ng damit na katulad ng sa tingin niya ay dapat kong isuot. Tinatanggap ko na iniisip na ito ay pag-aalaga. Hindi ko nakita na ito rin ay paghubog. Ang aming sosyal na buhay ay lumiit. Tumigil kami sa pagkikita ng mga kaibigang mag-asawa dahil wala raw silang idudulot. Mas gusto niya ang mga bagong meeting, mas batang tao, mga lugar kung saan ako ay ipinakikilala bilang asawa niya, walang sariling pangalan. Nagsimula akong maging parang accessory na bagay sa lahat at hindi na mumukod. Nang magnegatibo 6 na po ako, nag-ayos siya ng maliit na hapunan. Nag-toast siya para sa aking walang kondisyong pagsasama. Ang salitang iyon ay nanatili sa akin. Hindi niya sinabi ang pag-ibig, hindi ang paghanga, sinabi niya ang pagsasama, na parang ako ay isang maaasahang bagay, hindi isang tao na may sariling kwento. Sa bahay, mas kaunti ang aming usapan. Pinupuno ko ang mga katahimikan ng mga gawain, ng ayos, ng telebisyon sa background. Siya ay nagpupunta sa telepono, sa mga email na hindi ko nakikita, sa mga tawag na ginagawa sa ibang silid. Kapag nagtatanong ako, sinasabi niyang mga bagay sa trabaho. Tumango ako, laging tumatango. Ang mga kaibigan ko ay napansin ang pagbabago bago pa ako. Mukha kang patay na patay, sabi ng isa sa kanila isang hapon. Naiinis ako. Naisip ko na labis siya. Paano ako magiging patay na patay kung maayos naman ang buhay ko? May bahay, may mga adult na anak, may stabilidad sa pera. Hindi ko naiintindihan na ang kaayusan ay maaari ring mag-suffocate kapag walang puwang para sa sarili. Ang gabi bago ang tawag mula sa bangko, maingat niyang inihanda ang maleta, hiniling niya ang isang partikular na damit, isang relo, binigyan niya ako ng mabilis na halik at sinabi na maikli ang biyahe. Tinulungan ko siya tulad ng dati. Hindi ko napansin ang nerbiyos, hindi ang guilt, napansin ko ang ugali. Ang ugali ng isang taong naniniwalang lahat ay kontrolado. Pagkatapos ng tawag, bawat alaala ay nagsimulang mag-ayos sa ibang paraan. Ang mga pagkawala ay hindi na trabaho, ang mga pagtama ay hindi na pag-aalaga, ang mga katahimikan ay hindi na pagod, ito ay estratehiya. Hindi pinapalitan ng isang tao ang isa sa isang araw lang. Ito ay sinasanay, sinusubukan, ikinukumpara. Napagtanto ko na si Gabriel ay matagal na akong pinagmamasdan, hindi upang maunawaan ako, kundi upang kopyahin ang aking mga galaw, mga sagot, mga personal na detalye, lahat ng ibinahagi ko ng may tiwala ay naging materyal para pag-aralan. Iyon ang pinakamalalim na pagtataksil, hindi ang panloloko, kundi ang malamig na paggamit ng aking pagkakakilanlan. Nang bumalik ako sa bahay pagkatapos ng bangko, binuksan ko ang mga drawer na matagal ko nang hindi hinahawakan. Sinuri ko ang mga folder, kontrata, statement ng account. Nagsimulang basahin ng mabuti ang dati kong nilalagdaan ng walang pag-isip. Ang pangalan ko ay lumilitaw sa mga susi na lugar pero laging kaugnay sa kanya. Hindi nakikita sa mga papeles, hindi nakikita ako sa relasyon. Naalala ko ang mga usapan kung saan hinihiling niya sa akin na ulitin ang mga kwento ng pamilya para hindi makalimutan. Mga detalye tungkol sa aking mga gusto, mga routine, mga otomatikong sagot. Naisip ko na ito ay nostalgia. Ngayon naintindihan ko na ito ay pagsasanay. Nang hapon na yon, umiyak ako sa unang pagkakataon, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa akin, sa babaeng umangkop hanggang maging predictable, sa tiwalang ibinigay ko ng walang hinihinging kapalit. Kaunti lang ang iyak. Ang pag-iyak ay hindi nagtagal, ito ay parang kinakailangang paglilinis bago huminga ng malalim. Sa paglubog ng araw, naupo ako sa harap ng salamin. Tiningnan ko ang sarili ng mabuti. Ang babaeng nakita ko ay hindi mahina. Pagod na pagod sa pagtataguyod ng hindi kumpletong kwento. Kinausap ko ang sarili ng mahina, isang bagay na hindi ko na ginagawa mula ng bata pa. Hindi ka binura, sabi ko sa sarili. Minamaliit ka lang nila. Nang gabing iyon, nang tumawag siya mula sa biyahe, sumagot ako ng natural. Nagkwento siya tungkol sa mga meeting, sa pagod, sa mga hotel. Nakinig ako ng hindi nakakagambala. Hindi ko siya hinaharap. Tinanong ko kung kumain siya ng maayos. Binigyan ko siya ng payo na magpahinga. Binaba ko ng kalmado. Ang pagkunwari ng normal ay mas mahirap kaysa umiyak, pero mas malakas din dahil habang siya ay naniniwalang hindi ako nakakakita, ako ay nagsimulang makakita ng sobrang linaw at naintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Hindi ako pinalitan dahil hindi na ako kailangan, kundi dahil maginhawa.
At iyon, sa halip na pababain ako, ay nagbalik sa akin ng isang katiyakan na nawala ko. Ang aming pag-aasawa ay hindi ang nakikita ng lahat. Ito ay itinayo sa aking katahimikan at sa kanyang seguridad. At ngayon na nabasag ang katahimikan, wala nang babalik sa dati. Hindi na ako handang tumanggap ng pangalawang lugar sa sarili kong buhay. Ang tawag na yon mula sa bangko ay hindi lang nagpakita ng pagtataksil, nagpakita ito ng isang pattern. At handa na akong sundan ang sinulid na iyon hanggang sa dulo, kahit masakit, dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon hindi ko tinatanong kung kaya ko. Tinatanong ko kung kailan. Bumalik ako sa bangko 2 araw pagkatapos, sa parehong oras, kasama ang parehong jacket at asul na scarf. Hindi ako tumawag ng maaga. Ayaw kong bigyan ng babala ang sinuman. Naglakad ako patungo sa pasukan ng matatag ang pulso at malamig ang ulo, na parang papasok ako sa isang teatro para panoorin ang isang dula na alam ko na ang ending. Nang tumawid sa salamin na pinto, naramdaman ko ang pressure sa dibdib. Pero hindi ako tumigil. Sa pagkakataong ito, hindi na ako titingin mula sa malayo. Nakita ko siya agad. Nakaupo siya sa isa sa mga mesa sa likod, nakayuko pasulong, nakikipag-usap ng may galaw na masyadong pamilyar sa akin. Ginagalaw niya ang mga kamay, tulad kapag nagpapaliwanag ako ng mahalagang bagay. Ngumingiti siya ng bahagyang mas mataas ang kaliwang sulok. Nakatali ang buhok sa parehong paraan na ginagamit ko mula pa noon. Hindi lang siya katulad, siya ay isang sinanay na salamin. Si Gabriel ay nasa harap niya, nakikinig ng mabuti, mayabang, kahit habang nakikinig, tumatango siya ng may ekspresyon na nakita ko ng maraming beses sa bahay. Ipinakikilala niya ito ng natural sa mga lumalapit. Asawa ko, ang salitang iyon ay tumusok sa akin na parang tinik, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa kahangalan, sa katiyakan kung paano niya ito binibigkas. Lumapit ako sa counter at humiling na kausapin ang manager. Habang naghihintay, hindi ko napigilang obserbahan siya ng mas detalyado. May suot siyang singsing na katulad ng sa akin, hindi eksakto, pero sapat na katulad upang hindi mapansin. Ang pabango niya ay lumulutang sa hangin. Ito ang parehong pabango na binibigay niya sa akin tuwing anibersaryo. Naintindihan ko noon na hindi niya ginagaya ang itsura ko dahil sa trip, ginagaya niya ang aking pagkakakilanlan. Dinala ako ng manager sa isang opisina, inalok ng tubig, tumanggi ako, gusto kong makita, kailangan kong makita. Tumayo ako at humingi ng permiso na lumabas. Sandali lang, sabi ko. Walang humarang sa akin. Naglakad ako diretsyo patungo sa mesa kung saan sila. Hindi ako nagpakilala. Hindi ako nagtaas ng boses. Tumayo ako sa 1 metro mula sa kanila. Ang babae ang unang nag-angat ng tingin. Bahagya siyang nagulat ang mga mata. Pagkatapos ay inayos niya ang mukha at mumiti na parang kilala niya ako. Si Gabriel ay tumagal ng 1 segundo pa bago ako makilala. Nang magawa niya, nawala ang kulay sa mukha niya. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya. Napunta ako para makita ang refleksyon ko, sagot ko. Mukhang malaya ito. Ang katahimikan sa paligid ay agad. Ang babaeng kamukha ko ay tiningnan ako ng may halo ng hamon at kalkulasyon. Hindi siya umatras. Hindi siya tumanggi. Tiningnan niya ako ng matagal na parang may nagsanay para sa sandaling iyon. Siguro ay may pagkalito, sabi niya sa parehong edukadong tono ko. Ako ang asawa niya. Hindi, sagot ko. Ikaw ang kasinungalingan niya. Sinubukan ni Gabriel na makialam. Mag-usap tayo sa labas, sabi niya. Hindi ito ang lugar. Perpekto ang lugar, sagot ko. Dahil dito ang mga papeles. Lumapit ang manager ng nerbiyos. Itinaas ko ang kamay. Kalma lang, sabi ko. Gusto ko lang kumpirmahin ang isang bagay. Tiningnan ko ang babae. Sabihin mo sa akin, pakiusap. Ano ang pangalawang pangalan ng nanay ko? Kumurap siya, tiningnan si Gabriel. Bumaba ang tingin niya. Wala akong dahilan para sumagot, sabi niya. Eksakto, sagot ko, dahil hindi ka ako. Ang tensyon ay naging makapal. Ang ilan ay nagkunwaring hindi nakikinig, ang iba ay walang pakundangan na nakatitig. Naramdaman ko ang kakaibang kalmado, halos klinikal. Walang galit, may katumpakan. Ilang taon ka nang nagsasanay para maging ako? Tanong ko. Pinisil niya ang mga labi. Wala kang alam, sabi niya. Sapat ang alam ko, sagot ko. Alam kong hindi nagkakataon na kinokopya ang mga ugali, galaw at alaala.
Lumapit si Gabriel. Tama na, utos niya. Labis-labis ka. Ang labis-labis ay sabihin na baliw ako, sagot ko. Ito ay paggalan sa nakikita ko. Hiningi ng manager na pumunta sa opisina. Tumango ako. Pumasok kaming apat. Isinara nila ang pinto. Ang hangin ay mabigat. Naupo ako. Sila ay nanatiling nakatayo. Ipaliwanag, hiningi ng manager habang tinitingnan si Gabriel. Nagkwento siya tungkol sa administrative errors, mga pagkakataon, mga urgent na transaksyon. Tumango ang babae ng disiplinado. Hayaan ko silang magsalita. Nang matapos sila, kinuha ko sa bag ang isang folder. Narito ang aking mga dokumento, sabi ko. At narito ang aking mga lagda. Inihambing ko sa kanya. Hindi ganap na tugma. May pagsasanay pero walang kasaysayan. Ito, patuloy ko. Hindi ito improvisado. Ito ay plano. Tiningnan ako ng babae ng may paghamak. Hindi ka naman ganoon ka-espesyal, sabi niya. Ikaw lang ang pinakakomportableng molde. Ang pangungusap na yon ay sumakit, pero nilinaw din ang lahat. Salamat, sagot ko. Kakarating mo lang kumpirmahin ang kailangan ko. Tinala ng manager. Hinawakan ni Gabriel ang ulo niya. Ang babaeng kamukha ko ay nagkrus ng mga braso ng mapanghamon. Hindi pa tapos, dagdag ko. Gusto kong malaman kung sino ang nagpakilala sa iyo sa kanya. Ngumiti siya ng pahilig ang ulo. Siya ang nakakita sa akin, sabi niya, dahil matagal na niyang pinag-aralan ka. Nag-angat ng tingin si Gabriel ng natakot. Tumahimik ka, bulong niya. Hindi sumagot ang babae. Huli na. Naintindihan ko noon na ang pagsasapantaha ay hindi lang pinansyal, ito ay emosyonal. Naghanap siya ng bersyon ko na walang alaala, walang reklamo, walang kasaysayan, isang masunuring kopya. Alam mo ba kung ano ang pinakamasama? Sabi ko kay Gabriel, hindi na ikaw ay nanloloko, kundi naniniwala kang mapapalitan ako. Hindi siya sumagot. Inanunsyo ng manager na isususpinde ang transaksyon, magkakaroon ng investigasyon. Tumango ako, tumayo. Aalis na ako, sabi ko. Manatili kayo sa inyong teatro. Lumabas ako nang hindi lumilingon. Sa pasilyo, nanginginig ang mga binti ko. Sumandal ako sa pader at huminga. Sapat na ang nakita ko. Ang refleksyon ay hindi sa akin, ito ay isang sirang salamin. Sa kalye, ibinalik ako ng hangin sa kasalukuyan. Naupo ako sa isang bangko at hinayaan ang puso na bumagal. Hindi ako umiyak. Naramdaman ko ang ibang bagay. Determinasyon. Kung nakarating sila ng ganito kalayo, ito ay dahil naniniwala silang hindi ako makakarating pa. Kinuha ko ang telepono. May mga mensahe mula sa kanya. Hindi ko binuksan. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Ito pa rin ang dati. Buo pa rin ang aking pagkakakilanlan. Walang makakakuha nito sa akin. Tumayo ako ng may malinaw na katiyakan. Hindi ko sila ibubunyag agad. Hahayaan ko silang umabante ng kaunti pa. Dahil kapag may naniniwalang may-ari siya ng pangalan mo, nagkakamali siya sa paggamit nito. At handa na akong singilin ang mga kamaliang iyon. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa sakit na nagpapanatili sa akin nagising, kundi dahil nagsimulang ayusin ng isip ko ang mga piraso na matagal nang nakakalat. Ang eksena sa bangko ay paulit-ulit, pero hindi na bilang bukas na sugat, kundi bilang isang patunay. Bawat galaw, bawat salita, bawat katahimikan ni Gabriel ay may bagong kahulugan ngayon, halos matematikal. Hindi ito kaguluhan, ito ay plano. Bumalik ako sa bahay pagkalipas ng hating gabi, inilagay ko ang jacket sa upuan at naupo sa mesa ng dining na may bukas na folder sa harap ko. Binuksan ko ang maliit na lampara, ang lagi kong ginagamit sa pagbabasa, at nagsimulang suriin ang mga papeles na matagal nang nandyan nang hindi ko talaga tinitingnan. Mga statement ng account, kontrata, pulisya, annex. Madalas lumilitaw ang pangalan ko, pero halos laging kasama ang sa kanya, na parang ang pagkakakilanlan ko ay kailangan ng permiso para mabuhay. Naalala ko kung ilang beses kong nilagdaan ang mga dokumento nang hindi lubusang binabasa. Magtiwala ka, sabi niya. Ito lang naman ay transaksyon. Nagtitiwala ako. Ngayon naiintindihan ko na ang tiwala ay paboritong tool niya, hindi para protektahan ako, kundi para gumalaw ng hindi nakikita. Nakita ko ang mga galaw sa bangko na hindi ko kilala, maliit sa una, halos hindi nakikita, pagkatapos ay mas madalas.
Mga account na binuksan sa mga oras na abala ako sa bahay o sa mga apo, mga transfer na inilarawan bilang operational expenses. Walang sumisigaw ng panloloko pero lahat ay bumubulong ng duplicity. Binuksan ko ang drawer kung saan ko itinatago ang aking personal na dokumento. Nandito ang pasaporte ko, ang ko rin pero may nawawala. Ang dokumentong laging dala ko sa wallet ay wala. Naramdaman ko ang lamig sa likod ko. Hindi ko ito nawala. May kumuha. May taong alam eksakto kung saan hanapin. Tumayo ako at pumunta sa kwarto. Sinuri ko ang aparador ni Gabriel. Sa gitna ng mga damit at suit ay may folder na katulad ng sa akin. Sa loob ay mga kopya ng aking mga dokumento, mga nascan na larawan, mga sinanay na lagda. Hindi ito improvisasyon, ito ay ensayo. Bawat kopya ay maayos, may label, pinahusay. Naupo ako sa kama kasama ang folder na yon sa mga kamay. Naisip ko ang babaeng kamukha ko, ang kanyang paraan ng pagsasalita, ang kanyang kumpiyansa. Hindi lang siya ang kanyang lover, siya ay kanyang kasama. At sama-sama nilang itinayo ang paralel na bersyon ng buhay ko, isa kung saan hindi ako nagtatanong. Patuloy kong sinuri ang mga nakaprint na email, maikling usapan, mga instruksyon. Ipinaliliwanag niya sa kanya ang mga detalye ng kasaysayan ng aking pamilya, mahahalagang petsa, mga pangalan na alam lang ng malapit na tao. Napagtanto ko na sa loob ng maraming taon, ikinuwento ko ang buhay ko na parang nag-iwan ng mga baka sa daan, nang hindi naisip na may susunduin ito para palitan ako. Hindi ako umiyak. Nandito ang galit, pero hindi ito ang namamahala. May mas malakas na bagay ang nagsisimulang mabuo, kalinawan. Naintindihan ko na si Gabriel ay hindi ako tinaksil dahil sa impulse o pasyon. Ginawa niya ito dahil sa kaginhawahan, dahil tumigil siyang makita ako bilang tao at nagsimulang makita ako bilang isang manageable na hadlang. Sa madaling araw, gumawa ako ng kape at naupo muli sa mesa. Kinuha ko ang isang blangkong papel at nagsulat ng listahan, hindi ng mga reklamo, kundi ng mga katotohanang alam ko, kung ano ang pinaghihinalaan, kung ano ang mapapatunayan. Ang pagkakaiba ay mahalaga. Hindi na ito tungkol sa nasaktang damdamin, kundi sa ninakaw na pagkakakilanlan. Tinawagan ko ang bangko at humingi ng kumpletong report ng mga kamakailang dalaw. Tinawagan ko ang isang notaryo para i-verify ang mga kapangyarihan. Tinawagan ko ang isang kaibigang abogado, nang hindi masyadong detalyado, at humingi ng diskretong rekomendasyon. Bawat tawag ay isang hakbang. Bawat hakbang ay naglalayo sa akin sa babaeng niloko, at naglalapit sa babaeng nagdedesisyon. 3 beses tumawag si Gabriel ng umagang iyon. Hindi ko sinagot. Nag-iwan siya ng mga mensahe na nakakalito, pinaghalo ang mga paumanhin sa mga sumbong, pag-aalala sa kontrol. Hindi ko ito binura, itinago ko, lahat ay maaaring gamitin. Sa hapon, pumunta ako sa isang pampublikong opisina para humingi ng duplicate ng aking dokumento, sa pagkakataong ito na may alert. Hiningi ko na anumang maling paggamit ay marehistro. Tiningnan ako ng opisyal ng may curiosity, pero hindi nagtanong. Hindi ako nagpaliwanag. Natuto akong hindi laging kailangan magbigay ng dahilan para sa sariling proteksyon. Nang lumabas, naglakad ako ng ilang bloke nang walang patutunguhan. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa mga display window. Ang babaeng nakita ko ay hindi mahina, siya ay alerto, at ang alerto na iyon ay nagbalik sa akin ng isang bagay na nawala ko nang hindi ko namamalayan, otoridad sa sarili kong kwento. Nang gabing iyon, nang tumawag siya ulit, sumagot ako. Nagsalita ako ng mahinahon, sinabi kong pagod ako, kailangan ko ng oras. Hindi ko binanggit ang bangko, hindi ang babae, wala. Hayaan ko siyang magsalita. Habang mas nagpapahaba siya, lalong nagkakagulo. Nagsisinungaling siya dahil sa ugali, hindi dahil sa talino. Binaba ko ng may matatag na katiyakan. Hindi ko siya haharapin pa. Hindi ko siya ilalantad dahil sa galit. Hahayaan ko siyang maniwala na gumagana ang plano. Dahil kapag may pakiramdam na ligtas sa kanyang kasinungalingan, bumababa ang guard. Iyon ang gabing naintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Naniniwala siyang wala akong alam. Naniniwala siyang nakagawa siya ng perpektong kopya, na maaari niyang galawin ang aking mga account, pangalan, mukha nang hindi ako nagre-react. Hindi niya alam na sa paggawa niyon ay na-activate niya ang isang bagay na mas mapanganib kaysa galit. Na-activate niya ang aking alaala. Itinago ko ang lahat ng folder sa isang kahon, maingat na isinara at inilagay sa likod ng aparador. Hindi ito ang wakas, ito ang simula dahil hindi na ako nag-improviso.
Naghahanda ako ng isang bagay na hindi titigil sa mga dahilan o luha. Nahiga ako ng late. Bago patayin ang ilaw, tiningnan ko ang sarili sa salamin ng isang beses pa. Hinawakan ko ang mukha ko, ang mga kunot, ang mga tunay na galaw. Walang makakakopyan yon ng lubusan, walang makakaging ako. At habang isinasara ko ang mga mata, alam kong ang pinakamalaking pagkakamali ni Gabriel ay hindi ang panloloko sa akin, kundi ang pagmamaliit sa akin, at iyon ay malapit nang magkaroon ng konsekwensya. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba ang katahimikan, masyado. Si Gabriel ay patuloy na kumilos na parang walang nangyari, na parang hindi ko nakita ang ibang babae na sumasakop sa lugar ko sa bangko, na parang hindi naiputan sa panganib ang aking pagkakakilanlan. Tinatawagan niya ako sa gabi, nagtatanong tungkol sa mga bagay sa bahay, nagrereklamo tungkol sa pagod sa biyahe. Sumasagot ako ng malambot na monosilabos, kalkulado. Hindi ako nagsisinungaling basta hindi ko sinasabi ang buong katotohanan. Ang kalmang iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Nagsimulang obserbahan ko siya ng bagong atensyon, parang operasyon. Bawat salita, bawat paghinto, bawat pagtatangka na kontrolin. Napagtanto ko na ang kanyang kasinungalingan ay hindi lang sa ibang babae, kundi sa akin mula pa noon. Ako ang kanyang ligtas na lugar, ang lugar kung saan hindi niya inaasahan ang resistensya. Ngayon, nang hindi niya alam, naglalakad siya sa hindi matatag na lupa. Bumalik siya sa bahay 2 araw pagkatapos. Pumasok siya tulad ng dati. Inilagay ang maleta sa kwarto at binigyan ako ng halik sa pisngi. Hindi siya amoy hotel, amoy ng ibang pabango. Hindi ako nagsalita. Inihanda ko ang hapunan. Nag-usap kami tungkol sa panahon, sa trapiko, sa mga walang kabuluhang bagay. Nag-relax siya. Pakiramdam niya ay ligtas at kapag may pakiramdam na ligtas, bumababa ang guard. Nang gabing iyon, habang natutulog siya, sinuri ko ang telepono niya, hindi nang may anxiety, kundi nang may metodo. Nakita ko ang mga encrypted na mensahe, mga buradong tawag, mga reminder na may peking pangalan. Lahat ay dinisenyo para hindi magdulot ng hinala sa isang hindi tumitingin. Ako ay tumitingin ngayon at naintindihan na ang babaeng kamukha ko ay hindi ang final na plano, ito ay tool. Kinabukasan, sinamahan ko siya sa bangko na parang walang nangyari. Nanatili ako sa sasakyan habang siya ay pumasok. Nakita ko siyang naglalakad ng tuwid, tiwala, naniniwalang siya ang may kontrol. Hindi niya alam na nahuli na siya sa sarili niyang kasinungalingan. Bumalik ako sa bahay at tinawagan ang abogadang inirekomenda sa akin. Sinabi ko lang ang kinakailangan. Ang katahimikan niya sa kabilang linya ay mahaba. Ito ay seryoso, sabi niya sa wakas. Pero kung may pasensya ka, maaaring maayos sa pabor mo. Binaba ko ng may bagong pakiramdam, kapangyarihan. Nang hapon ding iyon, sinabi sa akin ni Gabriel ang tungkol sa isang mahalagang transaksyon na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Tumango ako. Binigyan ko siya ng swerte. Nakita ko siyang lumabas ng walang hinala na nakausap ko na ang bangko, ang notaryo at 2 susi na testigo. Patuloy siyang naniniwala na ako ang babaeng nilalagdaan ng hindi binabasa. Bago magpatuloy, sabihin mo sa komento kung ano ang tingin mo sa kwentong ito hanggang ngayon at ano ang gagawin mo sa lugar niya. Huwag umalis sa video dahil ang susunod ay magpapakilabot sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Nang gabing iyon, dumating siya ng late, masyadong late. Sabi niya ay nag-extend ang isang meeting. Tumango ako tulad ng dati, pero sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman ang pagre-resign. Naramdaman ko ang antisipasyon dahil alam kong bawat ekstra na oras ay lubid na kanyang itinatali sa sarili niyang leg. Sa mga sumunod na araw, hahayaan ko ang babaeng kamukha ko na patuloy na lumitaw sa ilang lugar, ang bangko, isang pribadong opisina, isang restaurant kung saan ako dati ay pumupunta kasama siya. Hindi ako nakialam, hindi nagreklamo. Nag-obserba at habang nag-obserba, nagtala ako ng mga pagkakamali. Hindi niya alam ang aking mga katahimikan, hindi niya alam kung kailan tatahimik, pinipilit niya ang mga galaw na natural sa akin, nilalagdaan niya ng may ibang pressure. Nalilito siya sa maliliit na petsa, mga detalye na walang halata na kahalagahan, pero mahalaga kapag pinagsama. Napansin ng bangko ang mga hindi pagkakatugma. Ang notaryo rin. Nagsimulang maging balisa si Gabriel. Nagtatanong siya ng sobra. Tinitignan niya ako ng may hinala, na parang may nagbago sa akin, at hindi niya matukoy kung ano. Tama siya, hindi na ako hindi nakikita. Isang gabi, diretsyo niyang tinanong kung okay ako. Tiningnan ko siya sa mga mata at mumiti.
Mas mabuti kaysa kailanman, sagot ko. Hindi ito provocation, ito ang katotohanan. Ilang araw pagkatapos, may tumawag mula sa bangko. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-aalangan ang boses. Ma'am, sabi niya, kailangan namin kayong pumunta. May malubhang irregularidad. Hiningi ko na maghintay sila, hindi dahil hindi ako handa, kundi dahil hindi pa ito ang tamang oras. Bawat hakbang ay kailangang gawin ng maayos. Hindi na ako nag-iimproviso. Ako ang namamahala. Si Gabriel, samantala, ay nagiging mas clumsy. Nagtatalo siya sa telepono sa babaeng kamukha ko. Itinataas ang boses, isinasara ang mga pinto. Nagsisimulang mag-crack ang perpeksyon ng kanyang plano at ang pinakamasama para sa kanya ay hindi alam kung bakit. Isang hapon, nang bumalik ako mula sa supermarket, nakita ko siyang nakaupo sa sala na may mga papeles na magulo sa mesa. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Sige, sagot ko. Tungkol saan? Tiningnan niya ako na parang naghahanap sa mukha ko ng dati na sumusunod. Hindi niya nakita. Komplikado ang mga bagay, amin niya. Kailangan kong lagdaan mo ang ilang dokumento. Doon ko alam na malapit na ang sandali. Basahin ko muna, sabi ko. Bahagya nagbago ang ekspresyon niya, pero sapat. Lagi mo namang nilalagdaan ng walang problema, sagot niya. Lagi, ulit ko, pero hindi na ngayon, tumayo siya ng nerbiyos. Naglakad siya sa magkabilang dako, bumulong tungkol sa kawalan ng tiwala. Hayaan ko siyang magsalita. Bawat salita niya ay involuntary na pag-amin. Nang gabing iyon, habang natutulog siya, itinago ko ang mga dokumento nang hindi nilalagdaan. Kinabukasan, tinawagan ko ang bangko at humingi ng joint appointment. Sinabi ko kay Gabriel na ito ay formalidad. Ngumiti siya nang mapawi ang alalahanin. Naisip niya na nakakuha siya ng oras. Hindi niya alam na papasok siya sa final na eksena. Ako naman, natulog ng mahimbing. Dahil kapag nagpasya kang hayaan ng isang tao na magpatuloy sa pagsisinungaling, hindi ito dahil sa kahinaan, kundi dahil alam mong ang katotohanang maayos na inilagay ay mas masakit kaysa anumang sigaw. At malapit ko nang ilagay ito. Ang pagkakamali ay maliit, napakaliit, na kung hindi ako naging mapagmasid, ito ay lilipas tulad ng maraming bagay sa buong buhay, nang walang bakas. Hindi ito isang malaking lagda o nakakakilabot na halaga, ito ay isang sagot, isang salitang mali ang pagkakalagay sa maling sandali. At ang slip na iyon ay nagbukas ng bitak kung saan gumuho ang lahat. Dumating ang tawag isang Martes ng umaga. Ang parehong empleyado sa bangko, ngayon ay may mas matatag na tono, mas kaunting pag-aalangan, hiniling na pumunta ako ng hapon ding iyon. Hindi siya nagsabi ng marami pa, pero hindi na kailangan. Alam ko na may nagbago, may huminto sa pagkakatugma ng lubusan. Dumating ako ng eksakto. Dinala nila ako sa isang maluwang na meeting room na may mahabang mesa at matataas na bintana. May 3 tao na naghihintay sa akin, ang manager, ang empleyadong tumawag sa unang pagkakataon at isang babae mula sa legal department. Walang umingiti. Salamat sa pagpunta, sabi ng manager. Kailangan namin ng kumpirmasyon ninyo sa isang partikular na punto. Tumango ako. Naupo ako ng tuwid ang likod at tahimik ang mga kamay sa mesa. Hindi na ito nanginginig. Kahapon, patuloy niya, pumunta ang asawa ninyo kasama ang babaeng nagpapakilala bilang kayo para i-authorize ang isang maliit na pagbabago sa isang joint account. Sa panahon ng verifikasyon, may tanong na routine. Kinuha ng babae mula sa legal ang salita. Tinanong siya tungkol sa isang personal na petsa na nasa sistema. Sabi niya, isang security data. Huminga ako ng malalim at tinanong, sumagot siya ng mali. Ang katahimikan ay naging mabigat. Hindi ito malubhang pagkakamali, dagdag niya, pero hindi ito tugma sa mga nakaraang record. At nang hilingin na kumpirmahin, nag-alangan siya. Isinara ko ang mga mata ng isang segundo. Hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil sa kalinawan. Nabigo ang kopya dahil hindi niya makakarga ang mga dekada ng alaala. Ano ang sinagot niya? Tanong ko. Ang pangalan ng unang pamangkin ko, sabi ng empleyado. Sabi niya ang isa na wala sa anumang nakaraang dokumento. Bahagya akong ngumiti. Si Andres ang unang pamangkin ko, sabi ko. At ipinanganak siya 2 taon bago kami ikasal ni Gabriel. Tinala ng babae mula sa legal. Sabi ng babae na si Lucas daw, dagdag ng empleyado, at ipinanganak pagkatapos. Iyon ang sagot ko. Hindi ito pagkalimot, ito ay imbensyon.
Tumango sila. Lumapit ang manager pasulong. Mula sa sandaling yon, sabi niya, isususpend namin ang transaksyon at i-activate ang Advanced Verification Protocol. Nakita namin ang ibang hindi pagkakatugma. Mga lagda na may ibang pressure, maliit na pagkakaiba sa sulat kamay, pagkakaiba sa mga spontaneous na sagot. Nandito ba si Gabriel? Tanong ko. Sagot niya. Sinubukan niyang makialam. Sabi niya na mukhang nalilito kayo lately. Ang pangungusap na yon ay tumusok sa akin. Pero hindi ako nagiba. Salamat, sabi ko. Ano ang kailangan niyo sa akin ngayon? Inihagis ng babae mula sa legal ang isang dokumento patungo sa akin. Ang presensya ninyo para sa isang formal na konfrontasyon, ipinaliwanag niya, kasama ang mga record, testigo at akta. Gusto naming gawin ito ng tama. Tiningnan ko ang papel, binasa ito ng mabuti. Hindi ko agad nilagdaan. Kailan? Tanong ko. Bukas ng umaga. Tumango ako. Nandito ako. Lumabas ako ng bangko nang may kalinawan na hindi ko naramdaman sa loob ng mga buwan. Ang pagkakamali ay hindi na sa akin, hindi kailanman naging sa akin. May nagtangkang gumamit ng pangalan ko nang hindi nauunawaan ang bigat nito. Nang gabing iyon, dumating si Gabriel ng maaga, masyadong maaga. Tiningnan niya ako mula sa pinto na parang naghahanap ng senyales. Pumunta ka ba sa bangko? Tanong niya. Sagot ko. Tinawagan nila ako. Nilunok niya ang laway. May nangyari ba? Wala na hindi dapat mangyari, sabi ko. Naupo siya sa harap ko ng nerbiyos. Iba ka, bulong niya. Lagi naman akong ganito, sagot ko, pero ngayon ka lang tumitingin. Hindi na siya nagpatuloy, tumayo at pumunta sa kwarto. Narinig ko siyang nagsasalita sa telepono ng mahina, mga putol-putol na salita, tensyon. Hindi na perpekto ang kopya at alam niya ito. Natulog ako ng mahimbing. Napanaginipan ko ang mga papeles na nag-aayos ng mag-isa, mga pangalan na bumabalik sa lugar. Nang magising, nagbihis ako ng maingat. Pumili ako ng simpleng damit, wala na umaakit ng pansin. Hindi ko kailangan magpakita, kailangan kong maging eksakto. Sa bangko, kinabukasan, ang eksena ay seryoso, propesyonal, walang sigawan. Dumating si Gabriel kasama ang babaeng kamukha ko. Maputla siya. Iniiwasan niya akong tingnan. Naupo kami. Ipinaliwanag ng babae mula sa legal ang pamamaraan, ipinakita ang mga dokumento, inihambing ang mga lagda, binasa ang mga record. Nagsimulang magbagsak ang kopya sa bawat tanong. Maaari mo bang kumpirmahin ang pangalawang apelyido ng iyong lola sa ina? Tanong ng babae. Nag-alangan siya. Hindi ko matandaan, sabi niya. Naalala mo ba kung saan nagkakilala ang mga magulang mo? Patuloy nila. Tiningnan niya si Gabriel. Isinara niya ang mga mata. Tama na, sabi niya. Ito ay pag-uusig. Hindi, sagot ng manager. Ito ay veripikasyon. Hindi ako nagsalita. Hindi na kailangan. Sa wakas, tumayo ang babaeng kamukha ko. Hindi na ako magpapatuloy, sabi niya. Hindi ito ideya ko. Tumayo si Gabriel. Tumahimik ka, sigaw niya. Katahimikan ang bumalot sa silid. Naitala na, sabi ng babae mula sa legal. Salamat. Natapos ang konfrontasyon doon. Isinuspindi ng bangko ang lahat ng joint operations. Nagsimula ang formal na investigasyon sa identity theft. Lumabas muna si Gabriel nang hindi ako tinitingnan. Sinundan siya ng babae nang umiiyak. Nanatili ako ng kaunti pa. Nilagdaan ko ang kinakailangan. Nagpasalamat. Tumayo. Isang bagay pa, sabi ko bago umalis. Salamat sa paniniwala sa akin nang nag-alangan kayo. Tumango ang manager. Salamat sa inyong pasensya, sagot niya. Hindi ito karaniwan. Lumabas ako sa kalye at huminga ng malalim. Parang iba ang hangin, mas magaan. Ang pagkakamali na nagpakita sa kanila ay hindi ang maling sagot. Ito ay ang paniniwala na maaaring kopyahin ang isang buhay ng walang konsekwensya. Ito ay ang pag-iisip na hindi ko mapapansin ang pagkakaiba sa pagitan ng natutunan at ng naranasan. Naglakad ako ng dahan-dahan. Hindi ako nag-euphoria. Naramdaman ko ang pagsasara. Alam kong kulang pa ang buong katotohanan, pero ang daan ay nasimulan na. At habang sumusulong, naintindihan ko ang isang bagay na hindi ko malilimutan kailanman.
Walang makakapagpatuloy ng kasinungalingan kapag nagpasya ang katotohanan na magpakita ng may pasensya. Ang umaga ng audyensya ay lumabas na kulay abo, na parang alam ng langit na walang posibleng kanlungan para sa sinuman. Dumating ako sa bangko bago ang oras na napagkasunduan at naupo sa waiting area nang may kalinawan na nagulat sa akin. Wala akong dala na dokumento sa kamay o tala na nakatago sa bag, lahat ng kailangan ko ay nasabi na, nasulat at naitala. Ako lang ang kailangang naroroon. Dumating si Gabriel ilang minuto pagkatapos kasama ang isang abogado na hindi ko kilala. Naglalakad siya ng matigas, nakakuyom ang panga, iniiwasan akong tingnan. Wala ang babaeng kamukha ko. Nagtaka ako kung nagdesisyon siyang maglaho o hindi na siya kailangan sa plano. Naintindihan ko na kapag ang kasinungalingan ay nagiging hindi komportable, madalas na binibitawan ng mga kasama ang kamay. Dinala kami sa isang mas malaking silid kaysa sa mga nauna. May mga kinatawa ng bangko, legal department at isang external na notaryo. Lahat ay formal, sukat-sukat, halos malamig. Walang nagtaas ng boses. Hindi na kailangan. Ang katotohanan ay hindi laging sumisigaw, minsan ay nagpapakita lang ito ng may ebidensya. Binuksan ng manager ang sesyon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng dahilan ng pagpupulong. Nagkwento siya tungkol sa mga hindi pagkakatugma, sa mga na-activate na protocol, sa pagkakakilanlan na pinagtatalunan. Maraming beses na interrupt ni Gabriel, na inaangkin ang pagkalito, stress, family problems. Nang hilingin sa kanya na maghintay ng kanyang turno, tiningnan niya ako sa unang pagkakataon ng diretsyo. Kasalanan mo ito, sabi niya. Lagi kang mapaghinala. Hindi ako sumagot. Kinuha ng babae mula sa legal ang salita. Sir, sabi niya, pakiusap na limitahan ang inyong mga interbensyon. Magkakaroon kayo ng pagkakataong magsalita. Naghininga siya ng inis. Nagsimulang ilantad ang mga katotohanan. Mga dokumentong ipinapakita, inihahambing na mga lagda, mga recording ng mga tawag. Bawat elemento ay nagdaragdag ng bigat sa isang kwento na hindi na makakayanin. Nakinig ako ng hindi gumagalaw, hindi dahil walang naramdaman, kundi dahil nauna ko nang nilampasan ang sakit ng tahimik ilang araw na ang nakalipas. Ang babae dito, patuloy ng abogado. Ang tanging lehitimong may-ari kasama kayo. Anumang pagtatangka sa identity theft ay isang krimen. Biglang tumayo si Gabriel. Alam niya, sigaw niya. Siya ang nagpayag sa lahat nito. Agad na may bulungan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ng notaryo. Binigyan niya ako ng mga dokumento, sabi niya. Nilagdaan niya ng walang pagbasa sa loob ng maraming taon. Hindi niya maaaring magkunwari ngayon na biktima. Tiningnan ko siya noon, hindi nang may galit, kundi nang may ganap na kalinawan. Ang paglagda ng may tiwala ay hindi pagpayag sa krimen, sabi ko. At alam mo yon. Bumalik ang katahimikan. Bukod dito, dagdag ko, hindi ko kailanman inauthorize na may magpanggap bilang ako. Tumango ang abogado. Malinaw iyon sa mga record, kumpirma niya. Nagsimulang magpawis si Gabriel. Pinahid niya ang noo. Siya ang nag-o-overreact, patuloy niya. Nalilito siya. May problema sa memorya. Naramdaman ko ang kirot pero hindi ako nagbaba ng tingin. Nalilito? Tanong ko. O masyadong malinaw para sa'yo? May umubo. Hiningi ng notaryo ang order. Sir, sabi niya, ang inyong mga pahayag ay hindi nakakatulong. Binulungan ng abogado ni Gabriel ang tainga niya. Umiling siya. Hindi ninyo naiintindihan, sabi niya. Lahat ng ito ay para protektahan ang patrimonya. Kanino? Tanong ng abogado. Hindi siya sumagot. Sa inyo, patuloy niya. O sa taong nagtangkang palitan ang inyong asawa. Dahan-dahang naupo si Gabriel. Ang lakas na dala niya nang pumasok ay nagsimulang mawala. Magpapatuloy kami, patuloy ng manager, sa pagsuspinde ng lahat ng joint accounts hanggang malutas ang investigasyon. Iponotify din namin ang mga otoridad na may karapatan. Ang salitang otoridad ay bumagsak na parang mabigat na bato. Ito ay kabaliwan, bulong ni Gabriel. Sinasira niya ang buhay ko. Tiningnan ko siya ng isang huling beses. Hindi ko sinabi. Hinaharap mo ang mga konsekwensya ng iyong mga desisyon. Walang palakpakan, walang dramatikong eksena, isa lang na administrative na pagsasara na para sa akin ay nangangahulugan ng mas malaking bagay. Binawi ko ang pangalan ko, ang lugar ko, ang boses ko. Natapos ang sesyon. Tumayo kami.
Lumabas muna si Gabriel. Nang talunan. Nanatili ako ng ilang minuto pa sa paglagda ng mga akta, sa pakikinig sa mga instruksyon. Nang lumabas, nakita ko siyang nakatayo sa bangketa, nakikipag-usap sa telepono, nagkukunwari ng desperado. Lumipas ako sa tabi niya nang hindi tumitigil. Hindi niya ako tinawagan, hindi ako minura, hindi niya ako sinundan. Sa huling katahimikang iyon, naintindihan ko na natapos na ang kanyang kapangyarihan. Naglakad ako ng ilang bloke bago naupo sa isang bangko. Naramdaman ko ang naipon na pagod na bumagsak ng bigla. Hindi ito kalungkutan, ito ay ginhawa. Isang malalim na ginhawa, halos pisikal. Huminga ako ng dahan-dahan, isinara ang mga mata, naisip ang babaeng naging ako sa loob ng maraming taon, ang hindi nagsasalita, ang nagtitiwala ng walang tanong, ang naniniwalang ang pag-ibig ay nagbibigay katwiran sa anumang pag-renounce. Hindi ko siya ininsulto. Pinarangalan ko siya. Ginawa niya ang kaya niya sa alam niya. Ngayon alam ko na ang higit pa. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Mula sa babaeng kamukha ko. Pasensya na, sabi nito. Hindi ko inisip na matatapos ng ganito. Hindi ako sumagot, hindi dahil walang naramdaman, kundi dahil hindi na sa akin ang pasanin ng kasalanan ng iba. Tumayo ako sa bangko at nagpatuloy sa paglalakad. Kulay abo pa rin ang araw, pero hindi ako. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam ko ay walang utang na paliwanag ang kinabukasan sa akin. Lumabas ang katotohanan at bagamat hindi nito ibinabalik ang mga nawalang taon, ibinalik nito sa akin ang isang bagay na mas mahalaga, ang katiyakan na walang makakabura sa iyo kapag nagpasya kang manatili. Bumalik ako sa bahay ng mag-isa ng hapon na yon, hindi dahil walang handang sumama, kundi dahil kailangan kong tawirin ang threshold na yon ng walang saksi. Dahan-dahang binuksan ko ang pinto na parang may simbolikong bigat ang kilos na ayaw kong sayangin. Tinanggap ako ng katahimikan ng walang galit. Hindi ito ang dati na katahimikan, puno ng mga bagay na hindi nasabi, kundi isang bago, malinis, halos may respeto. Inilagay ko ang bag sa mesa at nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala, humihinga. Sa loob ng maraming taon, ang espasyong iyon ay teritoryo ng iba, kahit na sa akin ito. Naglalakad ako rito na parang ayaw mag-iwan ng bakas. Ngayon hindi na. Ngayon ay nandito ako ng buo ang pangalan ko, buo ang kwento ko, na may katotohanang nasabi at naitala na. Walang makakabura sa akin sa sarili kong bahay. Naupo ako sa sofa at tiningnan ang paligid, ang mga painting, mga libro, ang mga muebles na ako mismo ang pumili. Lahat ay nasa dati nitong lugar. At gayunpaman, lahat ay parang iba dahil ang pagbabago ay hindi panlabas. Ang pagbabago ay nangyari sa loob ko. Naalala ko ang unang pagkakataon na nilagdaan ko ang isang dokumento nang hindi binabasa. Naalala ko ang pakiramdam ng ginhawa sa pag-iisip na may iba na ang bahala sa mga komplikadong bagay na yon. Naalala ko kung ilang beses kong nalito ang kaginhawahan sa pag-ibig, ang pag-delegate sa pagtitiwala, ang pagtahimik sa pag-ingat sa kapayapaan, at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naramdaman noon. Awa sa sarili ko, hindi sumbong, hindi hiya, awa. Nang gabing iyon, natulog ako ng mahimbing, walang gulat, walang umiikot na iniisip. Natulog ako tulad ng natutulog ang isang taong hindi na kailangang magkunwari. Nang magising, pumapasok ang araw sa bintana ng kusina. Gumawa ako ng kape at ininom ito ng dahan-dahan, nakaupo sa mesa ng walang pagmamadali. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako naghihintay na may dumating o natatakot na may aalis. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga transaksyon at desisyon. Tinawagan ako ng bangko para kumpirmahin ang buong pagbabalik ng aking access. Ang mga account ay nasa ilalim na ng direktang kontrol ko. Ipinaliwanag ng notaryo ng kalmado ang bawat hakbang, bawat papel. Binasa ko ang lahat, tinanong ko ang lahat. Nilagdaan ko lang ng naiintindihan ko. Bawat kilos ay isang tahimik na pagkukumpuni. Sinubukan ni Gabriel na makipag-ugnayan ng maraming beses. Una sa mahahabang mensahe, halos desperado, pagkatapos sa maikli na puno ng sumbong. Pagkatapos katahimikan. Hindi ako sumagot sa alinman. Hindi dahil walang sasabihin, kundi dahil wala na akong dapat i-negotiate. Nagsalita ako ng kailangan. Ang natitira ay ingay. Isang araw, habang nag-aayos ng aparador, nakita ko ang isa sa mga folder na inihanda niya. Mga kopya ng aking mga dokumento, mga tala, mga detalye ng buhay ko. Binuksan ko ito ng isang huling beses.
Tiningnan ang pangalan ko na paulit-ulit sa mga malamig at mekanikal na papel at naintindihan ko ang isang bagay na nagpalamig at nagpalakas sa akin ng sabay. Hindi niya kailanman gustong maging ako. Gusto niyang gamitin ako nang hindi ako nakakasagabal. Isinara ko ang folder at dinala ito diretsyo sa abogada. Hindi ito alaala, ito ay ebidensya. Nagsimulang tumawag ng mas madalas ang aking mga anak, nang may pag-ingat, nang may mahinang mga tanong. Hindi ko sila sinisi, nakinig ako, ipinaliwanag ang kinakailangan, nang walang drama. Hindi ko kailangan na pumili sila ng panig, kailangan ko lang na maunawaan nila na ang kanilang ina ay hindi isang bagay na mapapalitan. Nakita ko sa kanilang boses ang isang bagong bagay. Respeto. Hindi ang otomatikong respeto sa ina, kundi ang tunay na respeto na ibinibigay sa isang taong nagtatayo. Isang hapon, dumalaw ang aking panganay na anak na babae, naupo sa harap ko at tiningnan ako ng matagal. Hindi ko akalain na kaya mo palang gawin lahat ito, sabi niya. Hindi niya ito sinabi ng may paghamak, sinabi niya ng may pagkamangha. Ako rin hindi, sagot ko, dahil hindi ko pa ito kailangan noon. Tumango siya ng may makintab na mga mata. Natutuwa ako na ginawa mo, bulong niya. Ang simpleng at huling pangungusap na iyon ay nagsara ng isang bagay sa loob ko. Ang babaeng kamukha ko ay nawala sa buhay ko tulad ng paglitaw niya nang walang sariling pangalan. Narinig ko na sinubukan niyang magpaliwanag na sinabi niyang siya ay manipulahin daw. Siguro totoo, siguro hindi. Hindi sa akin ang paghusga sa kanya. Pinili niyang maging isang kopya. Pinili ko na muling maging orihinal. Lumipas ang mga linggo, umusad ang legal na proseso. Nawalan si Gabriel ng akses sa ilang benepisyo. Ang kanyang imahe, na maingat na itinayo, ay nag-crack, hindi dahil sa aking paghihiganti, kundi dahil sa lohikal na konsekwensya ng kanyang mga gawa. Natuto akong ang pinakamatinding hustisya ay hindi nangangailangan ng sigawan o publikong kahihiyan, kailangan lang nito ng oras at katotohanan. Isang gabi, nakaupo sa parehong sofa kung saan madalas akong maging maliit, pinatay ko ang telebisyon at nanatili sa dilim, hindi dahil may nag-utos, kundi dahil gusto kong pakinggan ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, narinig ko ang sarili ko. Napagtanto ko na sa loob ng maraming taon, nabuhay ako bilang isang reduced na bersyon ng sarili, hindi dahil sa kakulangan ng karakter, kundi dahil sa sobrang pagbibigay. Nagbigay ako ng napakaraming espasyo, kaya nagtapos akong nawawala at walang makakapagtanggol sa isang bagay na walang inookupahang lugar. Ngayon, sa edad na 62, naintindihan ko ang isang bagay na makakapagligtas sa akin ng maraming sakit kung alam ko ito noon, pero dumating pa rin sa tamang panahon. Ang pag-ibig na nangangailangan na burahin mo ang sarili ay hindi pag-ibig, ito ay kaginhawahan. Hindi ko kinamumuhian si Gabriel. Ang galit ay nagbubuklod. Ako ay lumaya. Hindi rin ako nanatili sa sama ng loob. Ang sama ng loob ay nagpapabago ng masama. Nanatili ako sa isang bagay na mas kapaki-pakinabang. Kalinawan. Malinaw sa pagsabi ng hindi. Malinaw sa pagbabasa bago lagdaan. Malinaw sa pakikinig sa aking discomfort bago ito bigyang katwiran. Malinaw sa pag-alam na walang may karapatang gumamit ng pangalan ko nang walang boses ko. Isang linggo ng umaga, naglakad ako sa parke. Naupo ako sa isang bangko at pinanood ang mga taong dumadaan. Mga batang babae, matatanda, mag-asawa, mga nag-iisa. Naisip ko kung ilang hindi nakikitang kwento ang naglalakad sa tabi natin nang walang tumitingin. Naisip ko kung ilang babae sa edad ko ang naniniwalang huli na para baguhin ang anumang bagay at naramdaman ko ang malalim na pagnanais na sabihin ito ng malakas. Hindi pa huli. Hindi pa huli para matuto. Hindi pa huli para sabihin ang sapat na. Hindi pa huli para bawiin ang sayo. Kahit na ang isayo ay ang sarili mo. Nang bumalik ako sa bahay, binuksan ko ang mga bintana at pinapasok ang hangin. Tiningnan ko ang sarili sa salamin ng pasilyo. Ang babaeng tumitingin pabalik sa akin ay may mga bagong kunot. Pero mayroon din siyang isang bagay na dati ay wala, isang tahimik na katatagan. Hindi na kailangan magpatunay ng anumang bagay, hindi na kailangan ng validasyon, umiiral siya ng buo. Nang gabing iyon, isinulat ko ang buong pangalan ko sa isang blankong papel. Tiningnan ko ito, inulit ng malakas, hindi bilang legal na aksyon, kundi bilang isang intimo na kilos. Walang muling gagamit nito nang walang pahintulot ko. Kung may natutunan ako sa lahat ng ito ay ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi laging galing sa iba. Minsan ito ay galing sa sarili kapag nasanay na sa hindi pagtatanong.
Nagtanong ako ng sarili ko at ang mga sagot, kahit mahirap, ay nagbalik sa akin ng buhay. Ngayon nabubuhay ako ng walang takot na mapalitan. Dahil naintindihan ko na walang makakakopya ng buong kwento. Maaari nilang gayahin ang mga galaw, matuto ng data, ulitin ang mga salita, pero hindi nila maikokopya ang karanasan, ang alaala, ang kamalayan. Ako ang kabuuan ng lahat ng naranasan at iyon ay hindi mapapalitan. Isinara ko ang pinto ng gabing iyon ng mahina, hindi dahil natatakot na may papasok, kundi dahil inaalagaan ko ang aking kapayapaan. Nahiga ako at bago patayin ang ilaw ay naisip ko ang tawag na iyon mula sa bangko, kung gaano imposible ang tunog ng lahat. Bahagya akong ngumiti. Ang tila imposible ay talagang kinakailangan, dahil tanging nang may nagtangkang burahin ako, naintindihan ko kung gaano kahalaga ang manatili. At ganito, nang walang sigawan, walang eskandalo, nang walang pangangailangang sirain ang sinuman, nabawi ko ang laging sa akin, ang pangalan ko, ang kwento ko, ang buhay ko. Ngayon, kapag tumingin ako pabalik, hindi ko nakikita lang ang pagtataksil o ang sakit. Nakikita ko ang eksaktong punto kung saan tumigil akong maging anino sa loob ng sarili kong buhay. Sa edad na 62, naintindihan ko ang isang bagay na walang nagturo sa akin ng bata pa. Hindi sapat ang umiral. Kailangan mong sakupin ang sariling lugar. At sa loob ng masyadong mahabang panahon, iniwan ko ang sa akin na bakante para magamit ng iba. Ang tawag mula sa bangko ay ang simula, pero hindi ang dahilan. Ang dahilan ay mga taon ng katahimikan, ng bulag na tiwala, ng paniniwala na ang pag-ibig ay laging nangangailangan ng unilateral na sakripisyo. Natuto akong ang respeto ay hindi na pag-uusapan at ang taong nagmamahal sa iyo ay hindi nangangailangang burahin ka para magningning. Ang kwento ko ay hindi natapos nang sinubukan nilang palitan ako. Nagsimula ito nang nagpasya akong hindi na pahintulutan pa. Ngayon naglalakad ako ng mas dahan-dahan, pero may taas na ulo. Binabasa ko ang bawat dokumento, ginagawa ang bawat tanong at, higit sa lahat, pinakikinggan ko ang sarili. Hindi na ako nagbibigay katwiran sa mga nakakairita sa akin o nagpapaliit sa mga nasasaktan ako. Hindi dahil naging matigas ako, kundi dahil naging tapat ako sa sarili ko. Kung nakikinig ka sa kwentong ito at naramdaman mo ang buhol sa dibdib, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Hindi ka nag-o-overact. Kapag may hindi bagay, kapag ginagawa kang mapapalitan, kapag hinihiling ang katahimikan kapalit ng kapayapaan, ang intuition mo ay nagsasalita. Pakinggan mo ito. Kahit takot, kahit nakakairita sa iba, ang discomfort ay lilipas. Ang pagkawala ng sarili ay nag-iwan ng malalim na marka. Hindi kailanman huli para bawiin ang pangalan mo, ang boses mo at ang dignidad mo. Ginawa ko ito pagkatapos ng 60 at kung kaya ko, kaya mo rin. Hindi mahalaga kung ilang taon kang tumahimik o kung ilang beses nilang sinabi na ganoon talaga ang mga bagay. Nagbabago ang mga bagay kapag may nagpasya na baguhin. Bago magpaalam, gusto kong humingi sa inyo ng isang espesyal na bagay. Mag-subscribe sa channel at i-like kung hinawakan ng kwentong ito ang puso mo. Nakakatulong ito para malaman kong hindi ako nag-iisa at naabot ng mga kwentong ito ang mga nangangailangan. Sabihin mo sa komento kung taga saang lungsod ka nanonood ng video na ito. Sabihin mo kung ano ang tingin mo sa kwentong ito at ano ang gagawin mo sa lugar ko. Gustong-gusto kong basahin ang bawat komento. Bawat ibinahaging kwento dito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, na mahalaga ang ating mga karanasan at na laging may paraan para muling magsimula. Ito ang kwento ko.